Paano kumuha ng passport? Kung interested ka, keep on watching. Let's go! To get your own passport, ang una mong gagawin is to prepare your requirements. Ano po ba yung mga requirements? Yung first requirements natin is a certified true copy of your birth certificate na galing sa PSA. Pero kapag married ka na babae, kailangan mo magdala ng extra, which is yung marriage contract. Sapagkat iba na po yung apelyido ninyo sa birth certificate ninyo at ngayon na married ka na. In addition, kailangan nyo rin magdala ng one valid unexpired ID na tinatanggap ng DFA. So based on my research, ito po yung mga valid ID na tinatanggap ni DFA. You can pause this video or take a screenshot. Nakikita po siya sa screen ninyo ngayon. Tanong, paano naman po if late registration yung aking birth certificate? In that case, dalhin nyo pa rin yung birth certificate ninyo pero magdadala kayo ng more than one valid IDs. Siguro dalawa o tatlo. Pero to be sure, tatlo. Pero yung girlfriend ko na late registration yung birth certificate niya, yung dinala niya po for your information, para na rin reference ninyo kung gusto nyo gayahin, is yung national ID niya, NBI clearance, at cool records like cool ID, diploma, transcript of record, mga ganon. It is also acceptable sa DFA. Ngayon na alam nyo na po yung mga requirements na sinasabi ko at required ni DFA based on my experience and research, ang next gagawin natin is yung booking of appointment. Tanong, bakit kailangan po mag-book ng appointment? Ganito po kasi yan. In the past po, pumunta po ako sa DFA via walk-in, pero hindi po ako pinapasok kasi nga po, hindi po sila mag-i-entertain sa inyo sa kanilang mga site kapag hindi ka nagpa-book ng appointment. Kaya better book appointment before muna pumunta sa DFA. Kasi po, limited lang po yung mga slots nila. So if gusto mong magpatulong sa pag-book ng appointment, may FB page ako and Instagram where you can message me para matulungan kita sa booking of appointment. Pero yun nga lang, may bayad. Pero for the sake of this video, I'll give you a short, quick overview on how to book an appointment. Baka naman kasi gusto mong gawin all by yourself. So ganito po siya mag-book ng appointment. Una natin gagawin is search passport appointment TFA. Tapos passport.gov.ph, under it, makikita mo tong schedule an appointment. Click nyo po yan. After that, may reminders dito na kailangan na emails na gagamitin natin in booking an appointment is Google or Yahoo. Kapag wala ka pang Google or Yahoo email, better po na mag-create kayo ng email na may Google or Yahoo. Then tapos, basahin nyo itong terms and condition nila. Then click nyo po itong tick if na-understand nyo po yan lahat. Then may dalawang option po dyan, group appointment or individual appointment. So since individual lang tayo mag-appointment, i-click natin individual appointment. Pagkatapos, mapupunta tayo dito. So, yung kailangan lang natin i-fill out dito sa site location is yung may asterisk. So, yung mga walang asterisk, let it be. So, sa region, click mo lang itong down arrow at hanapin yung region nyo. So, since sa Pilipinas tayo, pipiliin natin Asia Pacific. Sa country naman, since Philippines tayo, let it be Philippines. Sa site naman, so mamili ka lang site dito na malapit sa inyo. Let's say malapit kayo sa Baguio, SM City Baguio, click nyo lang SM City Baguio. Pagkatapos, automatically ma-fill out ang mga details dito. Scroll down ka lang and basahin mo tong notice. Basically pala, sa pagsagot ng fill out ng mga booking, kailangan 30 minutes tapos mo na yung whole process. So if gets mo na yan lahat, click mo yung I confirm, then click next. After clicking next, makikita po ninyo na yung mga available po na pwede kayo mag-book, yung mga naka-green. Then yung red po is meaning fully booked na po yan. So pipiliin natin itong 16 kasi we want it to be as early as possible. So as we click 16, mag-a-appear dito yung time slot kung saan tayo pwede magpa-schedule. So gusto natin after lunch, so 13 to 14 tayo. Click natin yan, then click I am not a robot, then click next. After clicking next, may mga warning sila dito, sabihin na make sure na tama lahat ng na-fill out mo na details. So better po na correct talaga yung nilagay mo na details. Then click I agree. Then fill out mo lang itong lahat ng mga details na nandito. After doing that, pag na-fill out mo na and na-make sure mo na tama na lahat, click next. After clicking next po, ang next step po dyan is yung pagbabayad na. So may dalawang processing type CDFA, yung regular processing or yung special processing. Yung regular processing takes at least 12 days.
Kapag naman yung special processing, i-expedite yung process nito, which is less than 12 days na ipaprocess na yung passport ninyo. Yun nga lang, yung regular processing costs 950 pesos, while yung special processing costs 1,200. So, sa payment method naman, pwede kayong magbayad through Maya, your debit or credit card, or sa kanilang mga over-the-counter partners like M. Willier at marami pang iba. Then may option din sila sa other service wherein if magpipick up ka, pupunta ka sa SM Baguio na DFA at doon ka magpipick up, or if sa Tagum ka na site nila, doon ka rin magpipick up. Depende kung saan ka nag-apply ng passport. Pwede din yung via courier nila kung saan magbabayad ka lang ng extra 150 pesos at i-deliver na yung passport mo at the comfort of your home. Then after mo mag-pay, depending kung ano yung pinili mo, may matatanggap ka na email kagaya nito. Sa email na yan, may naka-attach na for PDF file. So, hanapin mo lang yung important reminders at i-print mo yan lahat. Kasi nandyan na po yung passport application form niyo at mga form na kailangan. So, i-print nyo po yan lahat. Pagkatapos po, mababasa nyo dito na dapat po 15 to 30 minutes po, nandun na po kayo sa schedule appointment niyo. Meaning, if yung schedule appointment niyo is alas 10 to alas 11, dapat before 10, like 30 minutes before 10, nandun na po kayo sa site. Also, kailangan nyo rin po na if magpiprint kayo ng inyong form, dito is naka A4 siya. Strict na strict po ang DFA dyan. So, if long yung ginamit niyo, baka hindi na po kayo i-entertain sa DFA at bumalik pa kayo sa susunod na araw. Sayang naman yung oras ninyo. Pagkatapos po, before po pala kayo pumunta sa yung appointment site, make sure na napa-xerox nyo na or napa-photocopy ninyo yung mga requirements na sinabi natin kanina, yung birth certificate ninyo, yung marriage contract, yung valid IDs. So, make sure na may na-photocopy na ninyo yun at dalhin nyo rin po yung original for checking or validation doon sa DFA. Then, once nagawa nyo na yan, make sure na na-print nyo na din yung pinapaprint ko sa inyo. So, if nagawa nyo na yan lahat, let's proceed na po sa appointment day. So, sa appointment day po, make sure lang po na naka-formal po yung suot ninyo. Make sure na hindi spaghetti or mga ganyan off-shoulder kasi baka hindi kayo i-take ng picture ng DFA. At make sure na if nag-makeup kayo, hindi yung napakakapal, yung light makeup lang, pwede din yung lip tint, mga ganun. It's up to you. So, let's say na pumunta na po kayo sa yung site like sa Baguio City. Sa Baguio City po or sa Tagum or saan ba yung site niyo, papahintayin lang po kayo doon ng guard. If maraming tao, then wait lang po kayo sa chair at tatawagin po kayo. So, before kayo papapasukin, i-check po yan ng guard kung tama na po ba yung mga requirements na nadala nyo or kompleto na. So, once pinapasok na kayo, may 2 station po doon. Yung first station is the validation ng yung mga documents. Doon i-check nila kung tama na ba lahat ng documents na dala ninyo at kompleto na. So once na-validate na nila yung mga documents nyo, mapupunta na kayo sa picture taking kung saan kukunan na kayo ng picture for your passport, yung fingerprint ninyo, yung perma ninyo, pati yung sa eyes ninyo kukunan din. So after makunan ng lahat ng makunan, uwi na kayo sa bahay ninyo. Maghintay lang kayo ng let's say 12 business days or more. If expedite ninyo, less than 12 days, darating na yung passport ninyo. So helpful ba ang video na ito para sa inyo? And gusto nyo din matutunan paano kumuha ng inyong sariling postal ID? May tutorial din ako para dyan, click mo lang ito. O di kaya gusto mo matutunan paano kumuha ng inyong sariling birth certificate via online? May tutorial din ako para dyan, click mo lang ito. So if you want more videos like this, don't forget to like and subscribe. Yun lang. See you in my next video. Let's go.